start. Good morning guys! So in this video, papakita ko sa inyo paano mag-adjust ng tensioner para sa GSX 150. Let's go! So meron na din tayong video before about sa pag-adjust ng tensioner. Hindi ko masyado napakita yung difference sa tunog at the time. Since before I recorded that video, ay na-adjust ko na yung aking tensioner kaya hindi na siya masyadong halata or hindi na naririnig. So it's been a while na rin since nung last akong nag-adjust ng tensioner. And hopefully this time ay mas mapakita ko sa inyo yung difference ng before and after adjustment. So nagkabit muna ako ng silencer guys para mas makapag-focus tayo sa tunog ng tensioner. And since for today guys, hindi ko pa napapaandar tong GSX natin and we will be running it at cold start. So hopefully mas marinig niyo yung lagitik ng tensioner since mas common siya sa cold start or kapag yung matagal mo na hindi pinaandar ang makina. Okay, so start natin guys. So itatry ko i-focus yung tunog dito sa area ng ating tensioner. Okay, so start natin. So yun, I hope ay narinig nyo guys no, yung lagitek. Mga 3 to 5 seconds na lumalagitek nung nag-start tayo. No? Especially na cold start tayo or matagal natin hindi pinaandar yung makina, mas naririnig natin doon yung lagitek. No? So yun yung gusto nating maalis, yun yung gusto nating mawala. And again guys, gusto ko lang din i-emphasize na yung lagitek na yun ay eventually kusa rin naman siyang mawawala kahit hindi natin i-adjust yung tensioner. Since ang ating stock tensioner guys ay self-adjusting. Pero yun nga, may mga times na medyo nakakairita na siya, ang tagal bago niya mawala, no? Naririnig natin lagi. So pwede naman natin siyang i-adjust manually. So as you can see guys, nagbaklas tayo ng side fairing dito sa kaliwa para mas mapakita ko sa inyo yung area kung saan tayo mag-work. So ito yon guys. Yan, so ito yung tensioner natin. At itong dulong part ay pwede nating buksan. So ang size nito guys ay 10mm. Yan, so open natin siya. Okay, sa pagbukas pala nito guys. Okay, so bigyan ito ng suporta guys habang niluluwagan niya, no? Since meron niyang spring sa loob, and baka tumilapon lang siya, baka tumalsik kapag natanggal na natin sa thread. So, alalayan niyo lang, suportahan lang habang kinakalas natin, yan. Ayun, see, tumalsik siya. So, abangan niyo lang yun. And ito na siya, hilahin natin palabas. At may kasama siyang o-ring guys. Ito. Ayan, so ito siya. Ito yung o-ring, yung black na yan. Yan, ganyan siya. And ito yung spring. So yun, self-adjusting naman siya dapat dahil dito sa spring. Pero again, yun nga, may mga times na pwede naman natin siyang suportahan. Tulungan na ma-adjust yung timing chain. Okay, so for the adjustment naman guys, gagamit tayo ng tool na ipapasok natin dito sa butas ng tensioner. So ang gagamitin ko guys ay itong 4mm na allen na bilugan yung dulo dito sa mahaba, no? Pero you can use whatever tool naman na kaya nyong ipasok dito at kaya nyong abutin yung chain guide sa loob, no? So, ito, ipapasok lang natin siya. Dito guys, sa butas na yan, yan. Papasok natin yung mahaba na part. Ayan, so, pwesto lang muna natin siya ng ganito. And mapifeel nyo yan sa dulo guys, na parang may bidabangga siya. So, yun yung kailangan natin itulak guys, kahit mga isang click lang. And then, pag once nakapwesto na kayo guys, nakahawak na kayo dito, paandarin natin ngayon yung makina. So kapag once nag-idle na, pwede natin siyang itulak, bigyan natin siya ng pressure papasok. Okay, so start natin. So again, pagka-start, bigyan natin ng pressure tong tool natin, tutulak natin siya papasok. And usually mafe-feel natin guys na pumupulso yan dito. Mararamdaman natin yung pag-ikot ng timing chain, no? At maririnig din natin, hopefully marinig din natin yung pag-click ng chain guide. Okay, so start natin. Yun. Okay na guys. Ayun, so hopefully guys narinig nyo no, yung pag-click natin doon sa, yun nga, doon sa locking mechanism ng chain guide. Pero ako definitely na-feel ko siya dito sa tool na ginamit natin. Pag
tulak ko sa kanyang ganon, mararamdaman nyo yung parang tick. And yun, pag once na feel nyo yun, nakapag-adjust na tayo. Kahit isang click lang naman, malaking difference na yung magagawa niya. Mawawala na yung lagitik na naririnig natin kanina. Okay, so pwede na natin ibalik to guys. Make sure lang na yung o-ring ay mai-seat natin properly dito dyan sa butas sa loob, no? Hopefully kita nyo. Yan, so dyan siya dapat nakalapat. Make sure lang na hindi natin maipit or hindi siya makrimp habang kinakabit natin. So yan, pasok natin yung spring. And then, dito pa lang guys, mapifeel nyo may tension na. Lumalaban na yung spring, no? So, tutulak nyo lang talaga siya para pumasok yung thread. So yan, tulak natin. Iikot nyo habang tinutulak, yan. Hanggang sa kumagat na yung thread, yan. So, naka-bite na siya. And normally ay diretso naman yan at lalapat naman ng kusa yung o-ring, no? So, bantayan nyo lang din, obserbahan nyo lang habang pinapasok natin itong pinapasok natin sa thread. So, yan. Kita nyo, ayan pa yung o-ring. And ginalaw-galaw ko lang ng konti para sure tayo na lumapat siya. Yan. Okay na. And then, higpitan lang ulit ng 10mm. Yan, okay na. Okay, so nabalik na natin yung fairings guys. Kinabit ko na muna siya. And pinagpahinga ko yung makina, no? Para mapa-cold start natin siya ulit. So, testing natin ulit ngayon. Pakinggan natin after natin mag-adjust ng tensioner. Okay, start natin guys. And start. Yan, so narinig na natin yung difference guys ng before ma-adjust and yung after. So malaki yung kaibahan niya, no? Talagang nawala yung lagitik. And ipi-play natin ulit ngayon yung before. And yung after. So yun, hopefully ay mas narinig ninyo yung difference, no? As compared dun sa previous video natin, yung video ko last year. And yun, ganun lang kadali guys mag-adjust ng ating tensioner para sa GSX 150. So anyways, yun lang guys. Sana nakatulong. And comment lang kayo if you have any questions. Thank you and God bless. Bye-bye.